Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naimbag nga binyat kada kayo amin, mayad nga adlaw. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Siren Umagap, kasapi ng ika-11 grupo. At ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang lipunang Pilipino sa Rehiyon 12. Introduction. Ang lipunang Rehiyon 12 ay kinabibilangan ng iba't ibang pangkat na naninirahan dito. Ito ay ang Moro, Lumad at Kristiyano. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga tribo, sila ay nagkakaisa, nagtutulungan at may respeto sa kani-kanilang mga tradisyon at paniniwala. Sapagkat may iba't ibang pangkat ang mayroon dito. Ito ay ang Magindanaon, Ilocano, Ilonggo, Cebuano at Lumad. Magkakaiba-iba man ito ng mga kultura, nangingibabaw pa rin ang pagkakaisa ng bawat isa. Ngayon, tatalakayin natin ang iba't ibang etno-linguistikong grupo. At ang bigyang natin doon ay ang grupong Magindanaon. Ang Magindanaon ay isa sa pangunahing pangkat etniko sa Mindanao. Sila ay naninirahan sa rehiyon ng Sorsogon, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos. Tinagurian din silang na people of the flooded plain dahil sila ay naninirahan sa paligid ng Pulangi na kung saan ay umaapaw at nagbabaha. Tinatawag itong Danao sa wikang Maguindanao. May malalim na kaugalian din ng Islam. Ito ang kailangan nilang sumamba sa Diyos na 5 ulit sa isang araw na nakaharap sa kinaroroonan ng Mecca. Nararapat din silang mag-ayuno sa araw ng Ramadan. At kung maaari, kailangan nilang mapuntahan ang Mecca kahit isang pagkakataon lamang sa kanilang buhay. At hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ding isinasagawa ang kanilang mga tradisyon. Gaya ng isa sa mga pinakatanyag na tradisyon ng mga Magindanaon ay ang pagpapakasal. Ang kasal ay sa Magindanaon ay isang mahalagang okasyon. Kadalasan ay mayroong mahabang panahon ng paghahanda upang matiyak ang pagkahandaan ng mga kasapi ng tribo. Ang mga Magindanaon ay kilala rin sa kanilang sayaw at musika. Ang isa sa tanyag na sayaw ng mga Magindanaon ay ang singkil, na kung saan ay nagsasalaysay ng isang kwento tungkol sa isang prinsesang nagtatanggol sa kanyang sarili mula sa mga kalaban. Sa kasalukuyan, ang mga Magindanaon ay patuloy na nagpapakita ng kanilang kultura at tradisyon. Sa kabila ng mga pagbabago at hamon ng komunidad sa pamamagitan ng festival tulad ng Sharif Kabunsuan Festival at Pagana Cotabato Festival, patuloy nilang ipinagdiriwang at ipinapakita ang kanilang kultura at tradisyon. Ngayon, tutungo tayo sa geographical na lokasyon. Matatagpuan sa Rehiyon 12 ang pinakamalaking populasyon ng Magindanaon sa probinsya ng Maguindanao. Ang Magindanaon ay nahahati sa 2 grupo. Ito ang Tao sa Ilod at Tao sa Laya. Ang Tao sa Ilod o mababang lambak na tinitiryahan ay kalamitan ng hanap buhay ay palayan sa palibot ng Cotabato City at South Dinaig. Samantalang ang Tao sa Alaya o naninirahan sa itaas ng lambak ay ang hanap buhay naman ay ang pagtatanim ng mais at upland rice. Naninirahan rin sila sa Datupiang at Buluan. Ang kasaysayan ng mga Magindanaon ay may koneksyon sa kanilang pagiging bahagi ng Sultanate of Maguindanao na itinatag noong ika-15 siglo. Ang Sultanate ay nag-isang malakas na makapangyarihan sa rehiyon, nagpalaganap ng Islam at namuno sa mga Magindanaon at iba't ibang mga tribo sa Mindanao. Noong panahon ng kolonisasyon, ang mga Magindanaon ay nanatiling matatag sa kabila ng mga pananakop ng Kastila, Amerikano at Hapones. Sa dekada ng siglo 20 at 21, ang mga Magindanaon ay patuloy na nagsusulong ng kanilang kultura at tradisyon. Nakikibaka para sa kanilang karapatan sa sariling teritoryo at pagkilala sa kanilang identidad bilang isang etnikong kat sa bansa. Wika at kultura ng mga Magindanaon. Ang Magindanaon ay isa sa wikang Danao na kinabibilangan din ng mga wikang
Iranon at Maranao. Sinasalita ito sa halos buong lalawigan ng Maguindanao, gayon din sa ilang bahagi ng lungsod, gaya ng Cotabato, Timog Cotabato, Lanao del Sur at Sultan Kudarat, Zamboangas del Sur at Zamboanga Sibugay. Sila rin ay marunong ng wikang Pilipino at Ingles na wikang panturo sa paaralan, pati na rin ng ibang lengguwahe dahil sa mga nakakasalamuhan nila sa komunidad. Makikita sa talahanayan ng baryasyong leksikal ng Maguindanaon sa 5 munisipalidad ng North Cotabato ang iba't ibang tawag sa bagay o gamit na parehas lamang ang kahulugan. Aking napansin na tanging short pants lamang ang nakitaan ng 4 na magkaibang leksikon sa 5 lugar. Ang wikang Maguindanaon ay hindi lamang isang sasakyang pangkomunikasyon para sa mga taong Maguindanao, kundi isang bahagi rin ng kanilang identidad, kultura at kasaysayan. Magandang araw. Ako nga pala si Stella Marie de Malaluan at ito ang kontinusyon sa tinalakay tungkol sa mga Maguindanaon. Puntong ito ay pinapakita na buhay at ginagamit ang wikang Maguindanaon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa lipunan bilang bahagi ng kalinangan. Ngayon, itutungan na tayo sa adat at ang kahulugan nito. Tunong o tunong. May 2 uri ng tunong. Ang isang tunong ay tinatawag na Satan o masama. Ang isa naman ay tinatawag na jinn o ito yung mabuti. Na isang masamang uri o mas kilala bilang devil eye. Ito ay nagbibigay ng isang kasamaan sa isang tao. Halimbawa na lang dito ay ang pagsumpa sa isang tao. Ang jinn naman ay kabaliktaran. Ito ay nagdudulot ng mabuti sa isang tao. Halimbawa na lang, ito ay nagbibigay ng gamot sa isang tao or ito ay nagpapagaling ng isang tao. Kulintang at agong. Ito ay isang instrumental na ginagamit ng mga Maguindanaon kapag sila ay nagsiselebra. Halimbawa na lang pag merong ikinasal o di kaya gumagawa sila ng isang ritual. Kampilan at sundang. Ito ay isang sandata na ginagamit sa digmaan. Ito ay isang refleksyon na ang mga Maguindanaon ay isang matatapang. Ginagamit nila ito upang proteksyonan ang kanilang mga sarili laban sa masasamang tao. Kambong. Ito siya ay isang ritual na ang isang tao ay may kakayahang pigilin o pawiin ang ulan. Sa pagsasagawa ng orasyon ay mayroon silang binibigkas. Binibigkas nila ang pangalitaw o mahiwagang kaalaman habang nakaharap sila sa makapal at maitim na ulap. Sa Maya, ito ay nangangulughang isang pangako o panata ng isang tao. Sining at panitikan ng mga Maguindanaon. Isa ang inuil o ang paghahabi sa kanilang mga ipinagmamalaki na sining at panitikan. Ang mga Maguindanaon ay may gawa na makulay na antoka o bugtong. Isang mahalagang anyo ng panitikan ang bugtong bilang pagpapatalastas ng kaisipan at paglikha ng mabuti sa ugnayan sa kapwa. Halimbawa na lang ito sa Maguindanaon. Ito din niyadan. It is here, it is there naman kung sa Ingles. Musika at sayaw. Kilala rin ang mga Maguindanaon sa sayaw at musika. Singkil ang isa sa mga tanyag nilang sayaw. Ginagamitan din nila ito ng gong at kulintang habang sila ay gumagawa ng isang musika. Sagayan, ang isang tradisyon na sayawan na isinasagawa o isinasayaw ayon sa okasyon o layunin nito. Kabilang sa Maguindanaon delicacy ang panyalam o panyam, the fried rice pancake, kumukunsi or the deep fried donut,
tag or the ground rice, tinomis, version ng Maguindanawon sa suman, tapay or the fermented rice, at ang pastil, kanin na may topping na adobong manok. At higit na ikilala ang patil sa bayan ng Kabakan. Ayun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Binibining Kayla Francisco, ang mag-uulat sa mga Ilocano. Ang Ilocano ay isa sa mga pinakamalaking dialekto o wika rito sa Pilipinas. Pangatlo ito sa pinakamalaking pangkat etniko. Ang mga Ilocano ay nagmula sa hilagang parte ng Luzon, lalo na sa probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan at La Union. Kasaysayan at lokasyon. Noong panahon ng mga Kastila, taong 1572, ang mga Ilocano ay nakatira sa tabi ng mga dalampasigan at ilog. Sa paglipas ng panahon, dumami ang populasyon ng mga Ilocano kaya't kumalat ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dito sa Soxargen, mahigit na 200,000 ang mga Ilocano. Sa Sultan Kudarat, mayroong 88,160 65,832 sa bayan ng Cotabato, 19,106 sa Sarangani, sa Zamboanga del Sur ay 14,086, sa Maguindanao naman ay may 8,106, 5,300 sa Lanao del Sur, at 563 sa Lanao del Norte. Wika at kultura. Noon, ang tawag sa mga Ilocano ay Samtoy, nakahulugang sa Omi Daytoy, o ito ang wika namin. Ang salitang Ilocano ay nagmula sa ay, ibig sabihin ay look o bay sa Ingles. Kaya tinatawag na Ilocano dahil ang ibig sabihin nito ay people of the bay. Ayon sa Titarabay iti ortografiya ti pagsasao nga Ilocano, ang wikang ito ay may grabe mang binubuo na 28 letra. Nahati ito sa dalawa. Ang abakada Ilocana na binubuo ng 20 na letra, ito ay ang mga A, Ba, Ka, Da, E, Ga, Ha, I, La, Ma, Na, Nga, O, Pa, Ra, Sa, Pa, Yu, Wa, at Ya. At 8 letra naman ang hiram sa Espanyol at Ingles. Ito ay C, F, N, Q, V, X, at Z. Halimbawa ng mga wikang Ilocano, ito ay ang mga Mangantayon, Haanpay, Kablaaw, Mano, Naimbag nga bigat, Pakada, Mapanakon, at Adda. Mga sining at panitikan ng mga Ilocano. Hindi rin nagpapahuli sa sining at panitikan ang mga Ilocano. Mayaman ito sa mga tula, awit at mga aklat. Isa sa mga iniingatang kultura ng mga Ilocano ay ang mga kanilang likha. Halimbawa nito ay Pamolinawen Manang Biday, Tinasingpet Anuwang, at Biyag Nilamang. Maraming paniniwala ang mga Ilocano. Isa rito ang gulgol. Ang gulgol ay ginagawa ng kapamilya ng namatay pagkatapos ang libing. Ginagawa ito sa ilog o sa dagat. Bare-bare. Ang bare-bare ay ginagamit pagdaan sa hindi pamilyar na lugar kagaya ng sementeryo o kagubatan. Mga tradisyonal na pagkain at putahe ng mga Ilocano. Ang pakbet at dinengdeng ang pinakakilalang pagkain ng mga Ilocano dito sa Pilipinas. Ang mga pagkain ito ay may halong bagoong kaya ito ay naiiba. Meron ring dinardaraan or dinaguan, kilawen at empanada na isang popularyong pagkain sa Ilocos. Ang pagkilala sa liping Ilocano ay nabibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa kultura at mga pagpapahalaga ng rehiyon ng Ilocos, patungo sa mas mataas at pagpahalaga sa kanilang kultura at identidad. Yun lamang po at maraming salamat.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Angela Rendon at ako magtatalakay patungkol sa wika ng mga Ilonggo. Ang Ilonggo ay tawag sa mga taong naninirahan sa Iloilo sa isla ng Guimaras at Negros Occidental at maging kanlurang bahagi ng isla ng Negros. Hindi lamang matatagpuan o maririnig ang pagsasalita ng Ilonggo sa mga nabanggit ko na lugar, ngunit maririnig mo rin ito sa isla ng Mindanao katulad ng South Cotabato, North Cotabato at may mga ilan pang mga lugar dito sa Mindanao na nagsasalita ng Ilonggo. Nagmula ang terminong Ilonggo sa Pilipinas, Espanyol na salitang irong-irong na ang ibig sabihin o kawangis ng ilong. Irong-irong din ang pangalan ng maliit na isla na matatagpuan sa gitna ng ilog ng Batiano na kung saan dumadaloy ito sa munting lungsod ng Oton, Iloilo patungo at palabas ng karagatan. Iligay noon ang tawag sa wika ng Ilonggo na sinasabing nagmula sa pariralang manog-ilog sang kawayan na ang ibig sabihin ay bamboo floaters. Ang mga Ilonggo ay kilala rin sa pagiging mahinhin magsalita, malambing at masarap magluto at masayahing mga tao. Ito ang iba pang impormasyon patungkol sa wika ng mga Hiligaynon. Masasalamitin sa panitika ng mga Ilonggo ng Rehiyon 12 ang kulturang lipunan, isa sa takton o bugtong sa mga oral na panitika na buhay at patuloy na isinasagawa ng mga taga-North Manungan, Pigkawayan, North Cotabato. Nakikita sa baba ang mga halimbawa. Dumako naman tayo sa kasaysayan. Magkakabuhol ang mitolohiya, arkeolohiya at dokumentaryong pakasaysayan sa pag-alam sa kultura na kasaysayan ng Iloilo. Ayon sa kasaysayan, mayroong 10 Bornean dato chieftain kasama ang kanilang pamilya ay tugbakas mula kay Sultan Makatanaw ng Borneo sa kayo ng kanilang biniday o bangka. Dumating sila sa panay sa ilog ng Suruga at tumaong sa naturang lugar na kilala ngayon bilang munisipalidad ng San Joaquin. Binili nila ang panay mula sa mga ati or eta mula kay Dato Maricodo. Muling bumalik ang Borneo si Dato Puti, samantalang si Dato Tumangsol at kanyang asawa ay nanatili at naninirahan sa Baryo Lawag, Surunga. Ang dalawang anak ng babae ng mag-asawa na si Uhay Tanayon at Uhay Salangaon ay nakapag-asawa ng mamandirigma sina Labaw Dongol at Palibrare. Sinaka ng mga migranteng Borneo ang lupain at pinalitan ng pangalang Madyas na hinatin nila sa 3 sakop. Ito ay irong-irong, aklan, kasama ang katis at hamik, ngayon ay antike. Ang 3 sakop ay pinagbubuklod sa isang pagmamahala na tinatawag na Kateringban et Madyas, Confederation of Madyas. Ang mga taong naninirahan sa paligid ng ilog ng Panay ay tinatawag na taga-Panay o Panayanon. At ang mga naninirahan sa paligid ng ilog Halawod ay taga-Halawod o Halawadnon. Paniniwala din kasaysayan ng lugar na ito ay nagmula nang dumating ang Espanyol sa Isla ng Panay mula sa Cebu noong 1956, noong madatnan nila ang mga dayuhan ng mga tao na nagsasabing isla na may maraming mga tato sa katawan. Kaya pinangalan nila ang Panay na Isla de Pintados o Island of the Painted Ones. Dudako naman tayo sa panghuli, ito ang gastronomia. Ang Ilonggo ay nauugnay sa pagkain popular tulad ng batsoy, putsero. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Coryl Kitzler Cabillan at ang aking ibabahagi ay tungkol sa Cebuano. Ang Cebuano ay katutubong wika ng isla ng Cebu sa Pilipinas. At ito ay tinuturing na lingua franca o pangunahing wika ng Katimugang Pilipinas. Tinatawag minsan bilang Visayan, Visaya o Bisaya. Bulanon din ang minsan na tawag dito, nakadepende sa mga pagkakaiba ng lengguwahe. Kilala rin ang bantog na bayani na si Lapu-Lapu sa kanyang matagumpay na pagkikidigmaan sa mga Kastila. Si Lapu-Lapu ang kauna-unahang matagumpay na mandirigma. Siya ay isang Muslim sa Mactan na galing Sulu. Geographical na lokasyon. Alam naman natin na ang pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas ay ang Cebu. Ang Cebu rin ay isang highly urbanized na syudad sa Central Visayas. Ito ay mayroong kabuuang land area na 315 square meter o 121.62 miles.
Nirepresenta nito ang 11.93% na kabuuang populasyon sa Central Visayas. Dahil sa geological nitong lokasyon, ang Cebu ay isa sa lugar kung saan nagaganap ang mga pangangalakal bago pa dumating ang mga Espanyol. Kaya naman, ang Cebu ay malakas sa ekonomiya. Ito rin ang nagsisilbing gateway sa napakaraming tourist destination sa ating bansa, katulad ng Bohol kung saan naroon ang Chocolate Hills at sa Boracay Island. Marami ring tourist destination mismo sa Cebu, tulad ng Casa Gorordo Museum, Fort San Pedro, Magellan's Cross at marami pang iba. Ang susunod ay ang kasaysayan. Ang lalawigan ng Cebu, ang kauna-unahang lalawigan na naimpluwensyahan ng mga Kastila bago inilipat ang kabisera sa Maynila. Ang Cebu ay maaari ring tawaging Subo. Noong ika-7 ng Abril taong 1521, si Ferdinand Magellan at ang kasamang Kastila ay dumating sa Cebu. Sinalubong ito ni Raja Humabon, kasama ang asawa at ang 800 na katutubo, at bininyagan ng mga Kastila noong ika-14 ng Abril taong 1521. At sila ang matuturing na pangunahing Katoliko na Pilipino. Binago ni Magellan ang relihiyon ng mga katutubo, ngunit nabigo siya na sakupin ang bansa dahil sa resistensya ng mga katutubo ng Mactan sa pamumuno ni Lapu-Lapu. Sa taong 1565, sa pamumuno ng anak ni Humabon na si Topas, ay natagpuan nila ang puok na karapat-dapat na maging pinakamalakas na kuta ng mga Kastila at katatagpuan ng maraming pagkain sa dalampasigan ng Cebu, kung saan dito itinayo ang kauna-unahang simbahan na pinangalanang Ciudad del Santísimo. Wika at kultura. Ang wika ay nagsisilbing instrumento sa pang-araw-araw na komunikasyon. Ayon sa aking pagsasaliksi, isa ang Cebuano sa mga pangunahing wika na mayroon sa Pilipinas. Sinasalita ito ng grupong Cebuano sa Cebu at ng iba pang pangkat etniko sa Visayas at Mindanao. Kilala rin ang wikang ito sa tawag na Sugbuhanon, Cebuanon, Visaya, Bisaya o Binisaya. Ang Cebuano ay maraming salitang hango sa wikang Kastila at marami rin itong hiram sa Ingles. Ang mga halimbawa na hango sa wikang Kastila ay ang cruz, suerte, brilyante at iba pa. Sa kultura naman ng mga Cebuano ay isang pananampalataya o relihiyon. Karamihan sa kanila ay Katoliko at Kristiyano. Ang mga Cebuano ay mahilig sa mga pista. Una na dito ang Sinulog Festival na ginaganap tuwing Enero sa pag-aalala kay Senior Santo Niño. Meron din ginaganap na Tagbo Festival, Silmugi Festival at marami pang iba. Sining at panitikan. Ang mga Cebuano ay magagaling rin sa pagiging masining at malikhain, pag-awit, pagsayaw at pagsulat. Ang mga panitikan ng mga Cebuano ay mga akda na isinulat sa salitang Cebuano. Karamihan sa mga manunulat na Cebuano ay galing sa Visayas at sa Mindanao. Kasama sa mga manunulat na ito ay sina Florentino Raliosi, Filomeno Veloso, Marshall Velez, Timoteo Castro at iba pa. Si Vicente Soto ay ang tinaguroang ama ng panitikang Cebuana at si Marcela M. Navarra ay ang ama ng makabagong panitikan. Mga halimbawa rin sa mga kwento ng Cebuano bukod sa nasa aklat ay ang Batik ng Buwan, ang Diwata ng Karagatan, ang Alamat ng Basi at iba pa. Gastronomiya. Ano nga ba ang gastronomiya? Ang gastronomiya ay ang pag-aaral sa relasyon ng pagkain at kultura. Ito ay paghahanda ng masasarap na pagkain na nakadepende sa pagluto ng partikular na rehiyon. Kaya sa Cebu, sikat ang lechon dahil sa masarap at malutong ito. Ang Cebu ang tinaguriang lechon capital of the world. Marami pang iba na sikat rin sa Cebu, tulad na lamang ng hunguhiong, chorizo de Cebu, dried mangoes, sinuglaw, fish caviche at marami pang iba. At doon nagtatapos ang aking pagbabahagi tungkol sa Cebuano. Maraming salamat po.